What's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin sa araw na to ay walang iba kundi ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay ginagamit natin na pangpaswerte sa ating mga tahanan. Mas maraming swerteng na ibibigay ang dahon ng laurel. Pangpaswerte sa ating buhay at pang-akit ng kaperahan. Ito ay nagbibigay din na success sa ating mga ginagawa sa buhay. Mapatrabaho man yan o kung ano pa man yan, kaya mo yung pagtagumpayan kung gagamitan mo ng dahon ng laurel. Kaya rin itong magbigay ng swerte sa iyong negosyo, online business man yan o negosyo na talaga namang gusto mong lumago at magtagumpay, gagamitin din natin ang dahon ng laurel. At higit sa lahat, ang dahon ng laurel ay nakakabuti rin sa pagsasama sa loob ng tahanan. Ang pagsasama ng isang buong pamilya kapag gumamit tayo ng dahon ng laurel ay magiging maganda sapagkat ang aroma ng dahon ng laurel, lalo pa nga't isang beses sa isang linggo ay nagsusunog tayo ng dahon ng laurel, ay makapagbibigay ito sa atin ng isang aroma at babalot sa katawan ng ating mga mahal sa buhay, kung kaya't magkakaroon sila ng positibong isipan at walang pag-aaway na magaganap sa ating mga buhay. Ang paglalagay din ng dahon ng laurel sa tubig ulan ay maswerte sapagkat ang tubig ulan ay galing sa kalikasan. Ang dahon ng laurel ay galing din sa kalikasan. Kapag pinagsama ang dalawang yan at inilagay mo sa altar, siguradong a-attract ito ng matinding pag-akit sa pera. Dahil alam naman natin na ang mga galing sa kalikasan ay magandang gawing pangpaswerte. Lalo't higit ang tubig ilan o water element ay tinaguriang pera. Water ay pera. At ang pagsasama ng water at dahon ng laurel ay tagumpay sa pera. Success kasi kung ituran ang dahon ng laurel at ang tubig naman ay pera. Kaya tagumpay sa kaperahan ang mangyayari kapag pinagsama mo ang dalawa na yan. Kaya't ang paglalagay ng 3 piraso ng dahon ng laurel sa tubig ulan at paglalagay nito sa altar ay napakabisa para sa ganun ito ay umatak ng maraming kaperahan sa iyong tahanan. Pagdating naman sa pag-ibig, mas mainam na maglagay ka ng piraso o kahit isang piraso ng dahon ng laurel sa higaan o unan ng iyong asawa para ang pagpapagsasama niyong dalawa ay maging matagumpay. Makakatulong ito para ang pagsasama ay maging panghabang buhay. Ang dahon ng laurel din ay umaakit ng kaperahan sa iyong pitaka. Kapag ang dahon ng laurel ay inilalagay sa pitaka, mararamdaman mo na maraming oportunidad ang lalapit sa iyo kung saan ito'y magbibigay sa iyo ng malaking kita. Kaya't huwag na huwag kang magpapawala ng dahon ng laurel sa iyong pitaka para sa ganoon ikaw ay swertihin sa buhay. Tandaan mo, ang dahon ng laurel ay hindi lang basta ginagamit sa pagluluto. Ang dahon ng laurel ay ginagamit na rin pang paswerte. Marami ng tao ang gumawa nito at marami na rin tao ang sinwerte. Lalo pa nga sa araw na to, maaari nyo ring sulatan ng diamond o sulatan ng numero 7 o 7. Ang mga dahon ng laurel ay kumuha ka lang ng 3 piraso at sulatan mo ng number 7 at idikit mo sa pintuan. Ang numero 7 ay napakaswerte. 7 kasi ay sumisimbolo sa isang lucky number kung saan ito ay nagbibigay sa iyo ng kaugnayan sa swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Lalo pa nga't isinulat mo ito sa dahon ng laurel, numero 7 at isinabit mo sa pintuan. Ang pagsasabit ng mga dahon ng laurel na may numero 7 o susulatan mo ng 7 at ididikit mo to sa entrance door sa lahat o sa labas na bahagi kung meron kayong 2 entrance door para mong lagyan. Para sa ganun, ito'y makapag-akit ng swerte sa lahat ng aspeto sa buhay. Swerte sa kaperahan,
swerte sa pag-ibig, swerte sa trabaho, swerte sa negosyo, at swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya't kung gusto mo namang swertehan sa lahat ng aspeto ng buhay, magsulat ka lamang ng numero 7 sa dahon ng laurel at isabit sa pintuan. Mas maiga o mas maigi o mainam na 3 piraso ang susulatan mo ng numero 7 at isabit sa pintuan sa entrance door para kumapit ang swerte papasok sa loob ng tahanan. Lucky nga ang 7, diba? Lucky 7. Kaya't kapag meron ka nito sa dahon ng laurel ay siyak na lucky talaga ang magiging buhay mo. Lucky ang papasok sa tahanan mo. Positibong enerhiya ang mamamayani. Maging sa trabaho mo ay siswertihin ka. Hindi lang ikaw, maging ang lahat ng taong nakatira sa tahanan mo ay makakaramdam ng gaang ng buhay. Ganyan kahusay ang numero 7. Ganyan din kahusay ang dahon ng laurel. Pero kinakailangan mo tuwing gagawin mo yan, mas mainam na gagawin mo yan ng Tuesday o kaya naman ay Friday. Dahil ang Tuesday at Friday ang pinakamabisang araw na gumawa ng isang ritual. At kapag ginawa mo to, mas mainam na gawin mo to sa umaga. Dahil sa umaga, maraming swerte ang nasasagap lalo na't papasikat ang araw. Habang nasisikatan ng araw ang ritual na ginagawa natin, lalo itong nagiging mas maswerte. At habang ginagawa mo to, kinakailangan ikaw ay mayroong positibong isipan. Paulit-ulit kong sinasabi na ang isang taong may positibong isipan ang siyang nagtatagumpay. Kaya't kung gusto mong magtagumpay sa buhay, ay magkaroon ka ng positibong isipan para ang tagumpay ay iyong makamtan. Alalahanin mo rin na kapag ikaw ay nangangarap ng tagumpay, simulan mo rin kumilos dahil ang mga ginagawa natin ito ay sadyang gabay lamang. Ito ay pang-akit ng swerte, pero nasa iyong kapalaran pa rin kung paano mo pabibilisin ang swerte. Kumilos ka, magtrabaho ka, magsumikap ka para ikaw ay swertihin sa buhay at magpatuloy ka hanggang ikaw ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. At huwag din kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-Money Magnet at huwag na huwag kayong makakalimot na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. Thank you very much!